Sa video na ito, nagbababala ang mga nephrologist na ang isang prutas na marami sa atin ang kinalakihan na mahal, isang prutas na ipinagmamalaki sa mga hapagkainan ng mga Pilipino, isang prutas na ang lasa ay parang sikat ng araw at ginhawa ay maaaring tahimik na magpalala ng problema sa bato kapag kinain sa gabi, at maaaring ito ang nakatagong dahilan ng iyong mga gabing walang tulog. Mangga. Matamis. Malambot. Mukhang inosente. Pero paano kung ang isang bagay na napakanatural, napakapamilyar, ay unti-unting pinapahirapan ang iyong mga bato habang ikaw ay natutulog? Isipin mo ito. Tapos ka na sa hapunan. Hinihiwa mo ang hinog na mangga. Kumakalat ang amoy sa silid. Parang wala namang masama. Parang malusog. Sinasabi mo sa sarili mo, prutas lang ito. Pagdating ng hating gabi, nagising ka. Pakiramdam mo parang may lumaktaw na tibok ang iyong puso. Mabigat ang iyong dibdib. Hindi mapakali ang iyong mga binti. Pabalik-balik ka sa paghiga. Hindi na bumabalik ang tulog. Sinisisi mo ang stress. Sinisisi mo ang edad. Sinisisi mo ang anxiety. Pero paano kung tahimik na nahihirapan ang iyong mga bato? Paano kung ang iyong katawan ay nakikipaglaban upang alisin ang isang bagay na hindi na nito kayang hawakan? Para sa mga taong may mahinang bato, kahit bahagyang nabawasang paggana ng bato, mas mahalaga ang oras kung kailan ka kumakain kaysa sa iyong inaakala. Ayon sa mga eksperto sa bato at sa pananaliksik na sinusuportahan ng National Kidney Foundation, napakahalaga ng balanse ng potassium. Kapag hindi na nakakapagsala ng maayos ang mga bato, maaaring maipon ang potassium sa dugo, at ang pag-ipong iyon ay maaaring makaapekto sa ritmo ng puso, sa mga kalamnan, maging sa iyong paghinga. Ngayon mag-isip ka ng mabuti. Ang mangga ay mayaman sa potassium. Sa araw, kapag ikaw ay aktibo, kapag malakas ang iyong sirkulasyon, kapag ang iyong mga bato ay gumagana ng buong lakas, maaaring mas kayanin ito ng iyong katawan. Pero sa gabi, bumabagal ang iyong metabolismo. Bumababa ang iyong filtration rate. Pumapasok ang iyong katawan sa repair mode. Kung bibigyan mo ito ng labis bago matulog, lalo na kung ang iyong mga bato ay may problema na, maaaring pinipilit mo ang iyong sistema na magtrabaho ng tahimik ngunit sobra. At narito ang masakit na katotohanan. Ang pinsala sa bato ay hindi sumisigaw. Bumubulong ito. Hindi ito laging masakit. Hindi ito laging nagpapakita ng dramatikong sintomas. Minsan nagpapakita ito bilang mahinang tulog. Minsan bilang pagod sa umaga. Minsan bilang hindi maipaliwanag na anxiety sa gabi. Minsan bilang pamamaga na hindi mo pinapansin. At ang pinakamasama, maraming tao ang hindi kailanman inuugnay ang prutas sa stress sa bato. Tinuturuan tayo na ang prutas ay laging ligtas. Laging malusog. Laging mabuti. Pero ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang iyong kinakain. Ito ay tungkol sa kung kailan mo ito kinakain. Ito ay tungkol sa iyong kasalukuyang kondisyon. Ito ay tungkol sa kung ano ang kayang hawakan ng iyong mga organo. Kung ikaw ay nagising na ng alas 2 o alas 3 ng madaling araw na pakiramdam ay hindi mapakali, hindi komportable, bahagyang hinihingal ang mensaheng ito ay hindi basta-basta. Ito ay personal. Dahil kapag ang potassium ay tumaas lampas sa ligtas na antas, maaari nitong maapektuhan ang electrical system ng puso. Maaari itong magdulot ng hindi regular na tibok. Maaari itong magdulot ng panghihina ng kalamnan. Maaari itong magdulot ng kakaibang panginginig sa loob na hindi mo maipaliwanag. At kapag ikaw ay natutulog, hindi mo napapansin ang unti-unting pagtaas. Napapansin ito ng iyong katawan. Napapansin ito ng iyong mga bato. Napapansin ito ng iyong puso. Nagbababala ang mga nephrologist na ang mga pasyenteng may chronic kidney disease, pinsala sa bato dulot ng diabetes, o kahit maagang yugto ng paghina ng bato ay dapat mag-ingat sa mga pagkaing mataas sa potassium, lalo na sa gabi. Hindi ito pananakot. Ito ay pisyolohiya.
Hindi ito tungkol sa tuluyang pag-alis ng mangga sa iyong buhay magpakailanman. Ito ay tungkol sa kamalayan. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa organ na nagsasala ng iyong dugo bawat segundo ng iyong pag-iral. Ang iyong mga bato ay hindi nagpapahinga kailanman. Gumagana sila habang ikaw ay nagtatrabaho. Gumagana sila habang ikaw ay tumatawa. Gumagana sila habang ikaw ay umiiyak. Gumagana sila habang ikaw ay natutulog. At kapag sila ay napagod, hindi nila ito masasabi ng malakas. Tahimik lamang silang nahihirapan. At minsan, ang tahimik na paghihirap na iyon ay lumalabas sa dilim habang sinusubukan mong magpahinga. Kung ito ay tumatagos sa iyo, kung may kung anong gumagalaw sa loob mo dahil pamilyar ito, ay type ang via sa comment section. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kamalayan. Dahil minsan ang mga pinakamatatamis na bagay sa buhay ay maaaring maging mabigat na pasanin kapag ang katawan ay hindi na sapat ang lakas upang dalhin ang mga ito. Manatili ka sa akin. Ang ipapaliwanag ko sa susunod ay maaaring magbago kung paano mo tinitingnan ang pagkain sa gabi magpakailanman. Dumiretso tayo sa punto. Bakit mangga? Bakit sa gabi? Ang mangga ay hindi junk food. Hindi ito processed. Hindi ito artificial. Tumutubo ito mula sa lupa, lalo na sa mga bansang tropikal tulad ng Pilipinas, kung saan kilala ang Carabao mango sa tamis nito. Pero narito ang hindi napagtatanto ng karamihan. Ang isang tasa ng mangga ay naglalaman ng malaking dami ng potassium. Ang potassium ay hindi masama. Sa katunayan, kailangan ito ng iyong katawan. Tumutulong ito sa pag-regulate ng tibok ng puso. Sinusuportahan nito ang pag-urong ng mga kalamnan. Pinapanatili nitong balanse ang mga likido sa katawan. Nagsisimula ang problema kapag ang mga bato ay hindi na sapat ang lakas upang alisin ang sobrang potassium ng maayos. Ang malulusob na bato ay kumikilos na parang napakatalinong mga filter. Bawat minuto, nililinis nila ang iyong dugo. Inaalis nila ang sobrang electrolytes. Maingat nilang binabalanse ang sodium at potassium. Pinananatili nila ang panloob na pagkakaisa ng katawan. Ngunit kapag bumaba ang paggana ng bato, kahit bahagya lamang, nagiging marupok ang balanse na iyon. Ayon sa impormasyong sinusuportahan ng National Kidney Foundation, ang mga taong may nabawasang paggana ng bato ay kailangang bantayan ang kanilang potassium intake dahil ang sobrang potassium ay maaaring maipon sa dugo. Ngayon isipin ang sitwasyong ito. Kumain ka ng mangga sa araw. Gumalaw ka. Pinagpawisan ka. Aktibo ang iyong sirkulasyon. Ang iyong mga bato ay gumagana sa buong kahusayan sa oras ng araw. May suporta ang iyong katawan. Pero sa gabi, halos zero ang iyong aktibidad. Bumabagal ang iyong metabolic rate. Bahagyang bumababa ang daloy ng dugo sa mga bato habang ang iyong katawan ay pumapasok sa rest mode. Kung magdadagdag ka ng prutas na mataas sa potassium bago matulog, naglalagay ka ng load na kailangang alisin ng iyong mga bato habang sila ay gumagana sa mas mabagal na ritmo. Para sa isang taong may malulusob na bato, maaaring hindi ito agad magdulot ng pinsala. Para sa isang taong may maagang sakit sa bato, diabetes, hypertension, o tumatandang mga bato, maaari itong maging tahimik na pabigat. Ang pag-ipon ng potassium ay hindi laging nagdudulot ng dramatikong sintomas kaagad. Maaari itong magsimula ng banayad. Isang kakaibang bigat sa dibdib. Isang pakiramdam ng hindi mapakali sa mga binti. Isang hindi regular na pagtibok ng puso. Biglang paggising ng hindi alam kung bakit. Hindi ito para lumikha ng takot. Ito ay para lumikha ng pag-unawa. Mahalaga ang timing. Ang pagkaing walang problema ng 2:00 ng hapon ay maaaring hindi na ganoon ka-inosente ng 10:00 ng gabi kung limitado na ang reserbang lakas ng iyong mga organo. At narito ang isa pang katotohanan na madalas binabaliwala. Mahalaga ang dami ng kinakain bahagi. Ilang maliliit na hiwa ay maaaring kayanin. Isang buong mangkok gabi-gabi ay nagiging paulit-ulit na load.
Ang paulit-ulit na load ay nagdudulot ng naiipong stress. Ang naiipong stress ay nagpapabilis ng paghina. Kung sumasang-ayon ka na ang natural ay hindi laging nangangahulugang iligtas para sa lahat ng oras, ay type ang maila sa comments. Kailangan nating tigilan ang pag-iisip ng sobrang sukdulan. Hindi ito tungkol sa tuluyang pag-alis ng mangga magpakailanman. Ito ay tungkol sa pagrespeto sa iyong kasalukuyang kondisyon ng kalusugan. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang mga bato ay tahimik na manggagawa, at kapag nagsimula silang humina, hindi na kayang tiisin ng katawan ang labis. Lalo na bago matulog. Kung ang impormasyong ito ay tumutulong sa iyo na makita ang pagkain sa ibang pananaw, pindutin ang thumbs up at mag-subscribe sa Gintong Sustansya upang hindi mo ma-miss ang mga health insights na nagpoprotekta ng buhay tulad nito. Ngayon pag-usapan natin ang totoong panganib, ang problema sa potassium. Ang potassium ay isang mahalagang mineral, hindi kayang gumana ng iyong katawan nang wala ito. Kinokontrol nito ang mga nerve signal. Nireregula nito ang pag-urong ng mga kalamnan. Pinakamahalaga, kinokontrol nito ang electrical regulator ng iyong puso. Bawat tibok ng puso na nararamdaman mo ngayon ay kinokontrol ng maselang balance ng electrolytes, sodium, calcium, magnesium, at potassium. Kapag stable ang balanse na iyon, maayos ang pagtibok ng iyong puso. Kapag masyadong tumaas ang potassium, maaaring maging hindi stable ang ritmong iyon. Ang mangga ay naglalaman ng malaking dami ng potassium sa bawat serving. Para sa isang malusog na tao na may malalakas na bato, ang mineral na ito ay nasasala at nailalabas ng mahusay. Halos otomatikong pinananatili ng katawan ang balanse. Ngunit sa isang taong may nabawasang paggana ng bato, nag-iba ang kwento. Ang mga bato ang responsable sa pag-alis ng sobrang potassium mula sa dugo. Kapag sila ay mahina dahil sa chronic kidney disease, diabetes, matagal ng hypertension, o pagtanda, nagsisimulang maipon ang potassium. Ang kondisyong ito ay tinatawag na hyperkalemia. Ang hyperkalemia ay hindi laging may malalakas na babala. Minsan nagsisimula ito ng tahimik. Banayad na panghihina ng kalamnan. Pamamanhid o pangingilig. Isang mabigat na pakiramdam sa mga braso o binti. Bahagyang palpitations. Sa gabi, maaaring mas nakakabagabag ang mga sintomas na ito dahil ang katawan ay nagpapahinga. Walang distractions. Pinapalakas ng katahimikan ang bawat sensasyon sa loob ng katawan. Bigla kang nagigising. Pakiramdam ng iyong puso parang lumaktaw ng tibok. May kakaibang flutter sa iyong dibdib. Nakakaramdam ka ng anxiety nang hindi mo alam kung bakit. Ang maaari mong nararanasan ay hindi lang stress, maaaring ito ay electrolyte imbalance. Ayon sa gabay sa kalusugan ng bato na sinusuportahan ng Mayo Clinic, ang mataas na antas ng potassium ay maaaring makaistorbo sa normal na ritmo ng puso at, sa malulubhang kaso, maaaring maging banta sa buhay. Ngayon pag-isipan mo ito ng malalim. Kung kumain ka ng mangga ng late sa gabi, pumapasok ang potassium sa iyong dugo. Kailangang salain ito ng iyong mga bato. Pero bumabagal ang pagsala habang natutulog. Bahagyang bumababa ang daloy ng dugo sa mga bato kumpara sa aktibong oras sa araw. Kung mababa na ang kidney reserve, kahit katamtamang pagtaas ng potassium ay maaaring magtulak ng antas pataas kaysa sa ideal. Ito ang dahilan kung bakit madalas nagbababala ang mga nephrologist sa mga pasyenteng may sakit sa bato na bantayan hindi lang kung gaano karaming potassium ang kinokonsumo, kundi kung kailan. Nakaapekto ang timing sa pisyolohiya. At narito ang isang bagay na madalas hindi napapansin ng marami, ang hyperkalemia ay hindi laging nagdudulot ng dramatikong sintomas hanggang sa maging delikadong mataas na ang antas. Iyon ang nakakatakot dito. Maaaring banayad lang ang nararamdaman mong discomfort. Maaaring ipagwalang bahala mo ito bilang anxiety. Maaaring isipin mo na ito ay dahil lang sa pagtanda. Pero sa loob, ang electrical system ng iyong puso ay maaaring nasa ilalim ng stress. Kung naranasan mo nang makaramdam ng nighttime palpitations matapos kumain ng isang bagay na matamis, magmuni-muni ng mabuti. Hindi ito tungkol sa pagsisi sa mangga lamang.
Ito ay tungkol sa pag-unawa sa cumulative potassium load. Kung sa araw ay kumain ka na ng iba pang pagkaing mayaman sa potassium, gulay, coconut water, ilang supplements, at saka magdadagdag ka ng mangga sa gabi, tumataas ang kabuuang burden. Hindi nakakalimot ang mga bato sa kinain mo kanina. Dala nila ang responsibilidad na linisin ang lahat. At kung hindi nila kaya, ang puso mo ang nagbabayad ng presyo. Ito ang dahilan kung bakit kailangang mag-ingat ang mga taong may kahinaan sa bato. Hindi matakot. Mag-ingat. Dahil pagdating sa potassium at puso, kahit maliliit na imbalance ay maaaring magdulot ng malalaking epekto. Ang tibok ng puso mo ay hindi bagay na dapat isugal. Ang tulog mo ay hindi bagay na dapat isakripisyo para sa craving sa gabi. At ang iyong mga bato, kapag nasira na, ay napakahirap ibalik. Pag-isipan mo iyan ngayong gabi. Ngayon pag-usapan naman natin ang isa pang tahimik na panganib na nakatago sa mangga, ang pagtaas ng asukal sa dugo at stress sa bato. Ang mangga ay likas na matamis, nakakaakit, at nakakaaliw. Ang ginintuang laman nito ay tila tumatawag sa iyo matapos ang mahabang araw. Ngunit ang tamis na yon, gaano man ito kanatural, ay hindi laging walang epekto, lalo na sa gabi. Ang mangga ay naglalaman ng mataas na antas ng natural na asukal, pangunahing fructose at glucose. Para sa mga malulusob na tao, ang mga asukal na ito ay nasisipsip at napoproseso ng walang gaanong problema. Tumataas ang insulin upang tugunan ang glucose, nagagamit ang enerhiya, at napapanatili ang balanse. Ngunit sa isang taong may dati ng problema sa bato o may diabetes, lubhang nag-iba ang kwento. Narito ang nangyayari sa katawan. Kapag kumain ka ng mangga sa gabi, biglang tumataas ang blood sugar. Naglalabas ang pancreas ng insulin upang kontrolin ito. Ngunit habang natutulog, ang katawan ay nasa mabagal na metabolic state. Mababa ang pangangailangan sa enerhiya. Ang glucose na hindi agad nagagamit ay naiimbak, minsan bilang taba, at unti-unting nagsisimula ang pamamaga o inflammation. Bakit ito mahalaga para sa iyong mga bato? Ang mataas na blood sugar ay nagpapataas ng oxidative stress at pamamaga. Ang mga bato ay partikular na sensitibo sa mga pagbabagong ito dahil tuloy-tuloy nilang sinasala ang dugo. Para sa mga taong may diabetes, pinapabilis ng ganitong stress ang pagkasira ng bato. Ang maliliit na daluyan ng dugo sa mga bato, na tinatawag na glomeruli, ay nagsisimulang manghina. Maaaring tumagas ang protina sa ihi, at sa paglipas ng panahon, bumababa ang kidney function. Ayon sa pananaliksik na sinusuportahan ng World Health Organization, ang diabetes ang pangunahing sanhi ng chronic kidney disease sa buong mundo. Bawat pagtaas ng asukal sa dugo, lalo na kung paulit-ulit sa gabi, ay tahimik na nag-aambag sa pinsala sa bato. Kahit wala ka pang diabetes, ang pagtaas ng asukal sa gabi ay may hindi direktang epekto sa paggana ng bato. Ang mataas na blood sugar ay nagdudulot ng mas mataas na insulin levels, fluid retention, at pagtaas ng blood pressure. Lahat ng ito ay nagpapahirap sa mga bato. Kapag isinama pa ang natural na potassium load ng mangga, nabubuo ang isang perpektong bagyo, mga batong nagtatrabaho ng labis habang ikaw ay natutulog, sinusubukang kontrolin ang parehong asukal at balanse ng electrolytes. Ngunit ang panganib ay banayad. Maaaring hindi mo ito agad maramdaman. Maaaring magising ka na bahagyang pagod, hindi mapakali ang tulog, o may kaunting pamamaga sa mga binti. Maaaring sisihin mo ang stress, late na hapunan, o hindi magandang sleep habits. Kaunti lamang ang nag-ugnay nito sa simpleng pagkain ng matamis na prutas sa gabi. Ito ang dahilan kung bakit nagbababala ang mga nephrologist, hindi lamang dami ng asukal o potassium ang mahalaga, kundi pati ang timing. Ang pagkain ng mga prutas na mataas sa asukal tulad ng mangga sa gabi ay pinipilit ang mga bato na magtrabaho sa panahong natural na mas mababa ang kanilang kahusayan, na nagpapataas ng panganib ng abala sa gabi at pamatagalang pinsala. At narito ang emosyonal na katotohanan, madalas nating iniugnay ang comfort sa pagkain. Iniisip natin na ang pagtrato sa sarili ng matamis na prutas matapos ang mahabang araw ay walang masamang epekto.
Ngunit kapag ang katawan ay tahimik na nahihirapan, ang matatamis na sandaling iyon ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Ang manggang tinatamasa mo ngayong gabi ay maaaring bumalik upang guluhin ang iyong tulog, pahirapan ang iyong puso, at pabigatin ang iyong mga bato habang wala kang kamalay-malay. Hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa kamalayan. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang iyong katawan ay nagtatrabaho 24 oras sa isang araw, kahit ikaw ay nagpapahinga. At kapag ito ay naitulak lampas sa kapasidad nito, ang mga senyales ay lumalabas ng banayad, mga gabing hindi mapakali, palpitations, pamamaga, pagkapagod. Maliit, halos hindi napapansing mga palatandaan na may mali. Seryosohin mo ito. Ang asukal sa gabi mula sa mangga ay higit pa sa simpleng treat. Isa itong tahimik na stressor sa iyong mga bato at sa iyong kabuuang metabolismo. Ang pagkilala rito ay makakapagprotekta sa iyo bago pa mangyari ang hindi na maibabalik na pinsala. Ang iyong ginhawa ay hindi dapat kapalit ng iyong kalusugan. Ang iyong tulog ay hindi dapat manakaw ng isang simpleng prutas. Ang iyong mga bato ay karapat-dapat sa pagbabantay, hindi sa pagwawalang bahala. Ito ang realidad. Ito ang katotohanan. At ngayong alam mo na, maaari kang gumawa ng mga desisyong poprotekta sa iyong katawan habang tinatamasa pa rin ang prutas na mahal mo, ngunit sa ligtas at maingat na paraan. Ngayon himayin natin kung bakit mas nagpapalala ang pagkain ng mangga sa gabi. Sa araw, gumagalaw ang iyong katawan. Aktibo ang iyong metabolismo, ang iyong mga organo ay tumatanggap ng sapat na daloy ng dugo, at ang iyong mga bato ay nagsasala ng dugo sa tuloy-tuloy at mahusay na bilis. Ikaw ay naglalakad, kumikilos, pinagpapawisan, kumikilos ang iyong mga kalamnan. Ang iyong katawan ay dinisenyo upang magproseso ng nutrients sa ganitong mga kondisyon. Sa gabi, nagbabago ang lahat. Pumapasok ang iyong katawan sa repair mode. Bumabagal ang tibok ng iyong puso. Bahagyang bumababa ang sirkulasyon. Bumabagal ang metabolismo. Ang iyong mga bato, bagamat hindi kailanman ganap na nagpapahinga, ay nagpapabagal ng kanilang filtration, requies, bilang tugon sa nabawasang daloy ng dugo. Ang mismong sistemang nagpapanatili ng balanse at nag-aalis ng sobrang potassium at iba pang electrolytes ay ngayon may mas kaunting kapasidad upang harapin ang biglaang load. Isipin mong kumain ng hinog na mangga ng alas 9 o alas 10 ng gabi. Ang potassium at asukal mula sa prutas na iyon ay mabilis na pumapasok sa iyong dugo. Sa araw, ito ay mahusay na napoproseso. Ngunit sa gabi, ang iyong katawan ay bahagyang nakasara. Ang mga batong dati nang nahihirapan ay kailangang magtrabaho ng mas mabigat sa hindi ka nais-nais na kondisyon. Tumataas ang asukal, tumataas ang potassium, at nagsisimulang umuga ang iyong panloob na balanse. Maaaring banayad ang mga epekto, ngunit mapanlin lang. Maaari mong mapansin ang pamamaga sa paligid ng iyong mga mata sa umaga, pamamana sa iyong mga kamay o binti, o isang hindi mapakaling pakiramdam habang natutulog. Maaaring mangalay ang iyong mga kalamnan, kumabog ng kakaiba ang iyong puso, at maputol ang iyong tulog ng ilang beses nang hindi mo nauunawaan ang ugat ng dahilan. Ang gabi rin ang oras kung kailan ginagawa ng katawan ang mahahalagang restorative functions. Pinagtitibay ng utak ang mga alaala. Nagreregula ang mga hormone. Inaayos ng cardiovascular system ang maliliit na pinsalang dulot ng pang-araw-araw na stress. Kung ang mga bato ay sobra ang trabaho sa kritikal na oras na ito, hindi sila makakakilos ng mahusay. Ang stress ay maaaring kumalat sa buong sistema, sa iyong puso, sa iyong mga kalamnan, sa iyong nervous system na nagdudulot ng mga abalang mararamdaman bilang pagkapagod, anxiety, o hindi mapakaling pakiramdam kinabukasan. Ang paulit-ulit na pagkain sa gabi ng mga prutas na mataas sa potassium at asukal tulad ng mangga ay lalo pang nagpapalala ng problema. Napipilitang harapin ng mga bato ang paulit-ulit na pagtaas sa panahong dapat sanay nagpapahinga at nag-aayos. Sa paglipas ng panahon, maaari nitong pabilisin ang paghina ng kidney function at ang dating maliit na panganib ay nagiging maseryoso.
Ito ang dahilan kung bakit binibigyang diin ng mga nephrologist hindi lamang ang uri ng pagkain, kundi pati ang oras ng pagkain. Ang gabi ay hindi lamang para sa pagtulog, ito ay para sa pag-ayos. Ang pag-overload sa iyong sistema sa panahong ito ay parang pagpilit sa isang makina na tumakbo habang ito ay dapat sumasailalim sa maintenance. Kahit maliliit at tila inosenteng desisyon ay maaaring magdulot ng pangmatagalang epekto. Kung naranasan mong hindi mapakali sa gabi, biglang magising na mabilis ang tibok ng puso, o makapansin ng pamamaga na hindi mo maipaliwanag, balikan mo kung ano ang kinain mo bago matulog. Ang simpleng manggang iyon, gaano man ito kaginhawa, ay maaaring tahimik na nagpapahirap sa iyong sistema. Ang pag-unawang ito ay hindi tungkol sa takot o pagbabawal. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Kapag iginagalang mo ang natural na ritmo ng iyong katawan, ang siklo ng metabolismo, pag-aayos, at pahinga, maaari mong tamasahin ang mga pagkaing mahal mo sa paraang sumusuporta, hindi sumisira, sa iyong kalusugan. Ang gabi ay sagrado para sa katawan. Ito ang oras ng pag-aayos, balanse, at pagpapanumbalik. Kapag pinuno natin ito ng asukal, potassium, at calories sa maling oras, ginagambala natin ang mga prosesong hindi natin nakikita ngunit nararamdaman sa banayad na paraan, pagkapagod, hindi mapakaling tulog, pamamaga, at tahimik na stress sa bato. Ito ang dahilan kung bakit kasing halaga ng pagpili ang timing. Ang kinakain mo matapos ang paglubob ng araw ay hindi lamang merienda. Ito ay isang aksyon na kailangang harapin ng iyong katawan habang ito ay dapat nagpapagaling sa sarili. At para sa mga batong nasa ilalim na ng stress, maaaring ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mahimbing na gabi at pangmatagalang komplikasyon. Igalang ang iyong gabi. Protektahan ang iyong mga bato. Ang iyong tulog, ang iyong puso, at ang iyong pangkalahatang kalusugan ay nakasalalay dito. Ngayon ituon natin ang pansin sa kung ano talaga ang sinasabi ng mga nephrologist. Hindi ito haka-haka sa social media. Hindi ito kwentong nakabatay sa pananakot. Ang mga espesyalista sa bato ay araw-araw humaharap sa mga pasyenteng may mapanganib na mataas na antas ng potassium sa dugo, minsan, kahit walang malinaw na babalang sintomas. Paulit-ulit na binibigyang diin ng mga nephrologist ang isang prinsipyo, mahalaga ang pagkontrol sa potassium kapag humihina ang paggana ng bato. Kapag malusog ang iyong mga bato, mahusay nilang inaalis ang sobrang potassium sa pamamagitan ng ihi. Ngunit kapag bumaba ang filtration rate ng bato, kahit katamtaman lamang, nagsisimulang maipon ang potassium. Ang medikal na tawag dito ay hyperkalemia. At ayon sa gabay na sinusuportahan ng mga institusyong tulad ng Mayo Clinic, ang hyperkalemia ay maaaring makaapekto sa electrical activity ng puso at maging banta sa buhay kung hindi maayos na mamamanage. Narito ang madalas sabihin ng mga doktor sa bato sa kanilang mga pasyente. Bantayan araw-araw ang potassium intake. Iwasan ang malalaking bahagi ng mga pagkaing mataas sa potassium. Mag-ingat sa dami ng prutas. Ikalat ang pag-inom ng potassium ng mas maaga sa araw. Iwasan ang mabibigat na potassium load bago matulog. Bakit mas maaga sa araw? Dahil ang aktibidad sa araw ay sumusuporta sa mas maayos na sirkulasyon at metabolic handling. Mas dinamiko ang paggana ng mga bato kapag ang katawan ay nakatayo, gumagalaw, at aktibo ang metabolismo. Sa gabi, gaya ng napag-usapan, bahagyang bumabagal ang filtration. Ang pagbibigay ng mabigat na load sa mga bato bago matulog ay maaaring magtulak pataas sa antas ng potassium sa panahong mas mahina ang kakayahan ng katawan na mag-compensate. Binibigyang pansin din ng mga nephrologist ang mga laboratory values, serum potassium, creatinine, at estimated glomerular filtration rate, EGFR. Maraming pasyente ang okay ang pakiramdam habang unti-unting tumataas ang kanilang potassium. Iyan ang dahilan kung bakit delikado ang isyong ito. Maaaring pakiramdam mo ay normal ka lang. Maaaring mahina ang tulog mo pero hindi mo alam kung bakit. Maaaring makaranas ka ng bahagyang palpitations at ipagwalang bahala ito. Ngunit sa klinika, ibang kwento ang sinasabi ng blood tests.
Isa pang mahalagang punto na binibigyang diin ng mga nephrologist ay ang interaksyon ng mga gamot. Maraming taong may mataas na presyon o sakit sa puso ang umiinom ng ACE inhibitors o ARBs. Ang mga gamot na ito ay nakatutulong sa pagprotekta ng bato sa maraming paraan, ngunit maaari rin nilang pataasin ang pagpigil o retention ng potassium. Kapag pinagsama ito sa mga pagkaing mataas sa potassium tulad ng mangga, lalo na sa gabi, tumataas ang panganib. Hindi ito tungkol sa pagbabawal ng prutas. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa iyong personal na panganib. Ang mga espesyalista sa bato ay nagbibigay ng rekomendasyong naayon sa bawat tao. Ang isang taong may stage 1 kidney disease ay maaaring kayanin ang katamtamang mangga sa araw. Ang pasyenteng nasa stage 4 o nakadialysis ay kailangang maging mas maingat. Walang isang sagot para sa lahat, ngunit may isang pangkalahatang katotohanan, ang hindi nakokontrol na potassium ay maaaring nakamamatay. Nakikita ng mga nephrologist ang mga malulubhang kaso. Nakikita nila ang mga pasyenteng dumarating sa emergency room na may mapanganib na abnormal na ritmo ng puso dahil sa mataas na potassium. Nakikita nila kung gaano kabilis lumala ang sitwasyon. At kadalasan, walang kaalam-alam ang pasyente. Kaya mahalaga ang edukasyon. Hindi nagbababala ang mga doktor tungkol sa timing ng potassium para takutin ka. Nagbababala sila dahil nauunawaan nila kung gaano kaselan ang balanse ng electrolytes kapag ang mga bato ay may problema. Kung nasabihan ka na ng iyong doktor na bantayan ang potassium, hindi iyon basta payo lamang. Iyon ay proteksyon. At narito ang isang napakahalagang bagay, ang maagang kamalayan ay pumipigil sa huling pagsisisi. Kapag malaki na ang ibinaba ng kidney function, lumiit ang kalayaan sa pagkain. Mas humihigpit ang mga restriksyon. Mas madalas ang monitoring. Ang pag-iwas at maagang pag-aayos, sa kabilang banda, ay nagbibigay daan sa mas banayad na pagbabago at pagpapanatili ng balanse. Ang pakikinig sa mga nephrologist ngayon, bago pa lumabas ang malulubhang sintomas, ay isang hakbang ng pag-ingat sa sarili. Ang bahaging ito ay hindi tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa paggalang sa medikal na realidad. Maselan ang balanse ng potassium. Limitado ang kidney reserve. Mas mahirap pamahalaan ang mga load sa gabi. Ang pag-unawa rito ay maaaring magprotekta sa iyong puso, sa iyong tulog, at sa iyong kinabukasan. Ang kaalaman ay kapangyarihan, lalo na pagdating sa mga organong tahimik na pumapalya. Ngayon pag-usapan natin kung sino ang dapat maging lalo ng maingat. Dahil ang mensaheng ito ay hindi pare-pareho para sa lahat. May mga taong kayang kumain ng mangga sa gabi at mahimbing pa ring makatulog. At may mga taong ang katawan ay tahimik na nahihirapan na, hindi nakikita, hindi nararamdaman at para sa kanila, ang mangga sa gabi ay hindi na basta prutas. Isa na itong pabigat. Kung ikaw ay may chronic kidney disease sa anumang yugto, kahit maaga pa lamang, kailangan mong mag-ingat. Ang paggana ng bato ay sinusukat sa pamamagitan ng tinatawag na EGFR. Kapag nagsimulang bumaba ang numerong ito, kasabay nitong bumababa ang kakayahan ng iyong mga bato na magsala. Maaaring pakiramdam mo ay normal ka lang, ngunit ang iyong mga bato ay hindi na gumagana sa buong lakas. Kung ikaw ay nakadialysis, mas seryoso ang babalang ito. Ang dialysis ay pumapalit lamang sa bahagi ng ginagawa ng malulusob na bato. Nagiging napakahalaga ang pagkontrol sa potassium sa pagitan ng mga session. Ang isang mataas na potassium load sa gabi ay maaaring maipon bago pa ang iyong susunod na gamutan. Kung ikaw ay may diabetes, lalo na kung matagal na, automatiko kang kabilang sa mas mataas na risk group. Sinisira ng diabetes ang maliliit na daluyan ng dugo sa mga bato. Kahit hindi ka pa formal na nasusuri na may sakit sa bato, maaaring mayroon ng mikroskopikong pinsala. Ang pagtaas ng asukal sa gabi mula sa mangga ay nagdadagdag ng presyon sa isang sistemang marupok na. Kung ikaw ay may mataas na presyon ng dugo, saklaw ka rin ito. Ang hypertension ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pinsala sa bato. Kapag matagal na mataas ang presyon ng dugo, nagkakaroon ng peklat ang masiselang filtering units ng mga bato.
Ang pagdaragdag ng stress mula sa potassium at asukal sa gabi ay lalo pang nagpapabigat sa sitwasyon. Kung umiinom ka ng mga gamot tulad ng ACE inhibitors, ARBs, o potassium-sparing diuretics, kailangan mong maging alerto. Ang mga gamot na ito ay karaniwang inireseta para sa presyon ng dugo at mga kondisyon sa puso. Bagamat kapaki-pakinabang, maaari rin nilang pataasin ang pag-ipon ng potassium sa katawan. Kapag isinama sa mangga sa gabi, maaaring mas malakas ang pinagsamang epekto kaysa sa inaasahan mo. Kung napapansin mo ang pamamaga sa iyong mga binti, bukong-bukong, o sa paligid ng iyong mga mata sa umaga, maaaring hindi na mahusay ang pag-alis ng likido ng iyong mga bato. Kung madalas kang magising sa gabi para umihi, o kung nagbago ang dami ng iyong ihi, ito ay mga banayad na senyales na dapat bigyang pansin. Ang edad ay isa ring salik. Kahit walang na-diagnose na sakit sa bato, natural na bumababa ang kidney function habang tumatanda. Pagkatapos ng 60, unti-unting nababawasan ang kakayahan sa pagsala. Hindi ito nangangahulugang ikaw ay may sakit. Ngunit nangangahulugan ito na mas maliit na ang allowance mo sa labis. Dito nagiging makapangyarihan ang kamalayan. Hindi lahat ay kailangang matakot sa mangga. Ngunit may mga taong kailangang igalang ito. Kung kabilang ka sa alinman sa mga grupong ito, magmuni-muni ng tapat. Huwag maghintay ng dramatikong sintomas. Ang paghina ng bato ay mabagal, tuloy-tuloy, at kadalasang tahimik. At narito ang isang mahalagang bagay, ang pagiging maingat ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. May lakas sa pag-aayos ng mga gawi bago ka pilitin ng komplikasyon. Hindi paghihigpit ang layunin. Proteksyon ang layunin. Kapag nauunawaan mo ang antas ng iyong panganib, makakagawa ka ng mas matatalinong desisyon. Maaari mong kainin ang mangga ng mas maaga sa araw, bawasan ang dami, regular na bantayan ang mga laboratory results, at protektahan ang iyong tulog. Ito ay tungkol sa pagkilala sa sarili. Pagkilala sa iyong medical na kasaysayan. Pagkilala na ang gumagana para sa isa ay maaaring hindi gumana para sa iba. At higit sa lahat, ang pag-unawa na ang pag-iwas ay laging mas madali kaysa sa pagbalikwas ng pinsala. Ang iyong mga bato ay hindi sumasamo ng malakas. Tinitiis nila. Ngunit may hangganan ang pagtitiis. Kung ikaw ay kabilang sa high-risk group, tratuhin ang pagkain sa gabi ng may pag-ingat. Hindi takot. Hindi panik. Kundi maingat na kamalayan lamang. Dahil ang pagprotekta sa iyong mga bato ngayon ay nangangahulugan ng pagpapanatili ng iyong kalayaan bukas. Ngayon pag-usapan natin ang mga senyales na maaaring nagpapahiwatig na nahihirapan na ang iyong katawan. Dahil ang katawan ay bumubulong muna bago ito sumigaw. Kapag nagsisimulang tumaas ang potassium, o kapag ang mga bato ay nasa ilalim ng stress, kadalasan ay banayad lamang ang mga sintomas. Hindi sila dumarating ng dramatiko. Dahan-dahan silang pumapasok sa iyong araw-araw na buhay hanggang sa maisip mong normal lang ang mga ito. Isa sa mga unang senyales ay ang abalang tulog. Nakakatulog ka, ngunit bigla kang nagigising ng alas 2 o alas 3 ng madaling araw. Walang malakas na ingay. Walang malinaw na dahilan. Isang kakaibang alertness lamang sa loob ng katawan. Minsan pakiramdam mo ay bahagyang hindi regular ang tibok ng iyong puso. Minsan may kaunting kaba sa dibdib. Iiba-iba mo ang posisyon mo, sinusubukang maging komportable, ngunit parang hindi mapakali ang iyong katawan. Maaaring konektado ito sa electrolyte imbalance. Malaki ang papel ng potassium sa paggana ng mga nerbiyos at kalamnan. Kapag bahagyang mataas ang antas nito, nagiging hindi stable ang mga electrical signal sa katawan. Maaaring hindi regular ang tibok ng puso. Maaaring manginig o mangalay ang mga kalamnan. Maaaring makaramdam ang nervous system ng sobrang pagkaalerto. Isa pang senyales ay ang pamumulikat ng binti sa gabi. Mahimbing kang natutulog, tapos bigla kang makakaramdam ng matinding paghigpit sa iyong binti. Upo ka at iunat ang kalamnan, nagtataka kung bakit ito paulit-ulit. Ang muscle cramps ay maaaring may kaugnayan sa hindi balanseng potassium at iba pang electrolytes,
lalo na kung may problema sa paggana ng bato. Bigyang pansin ang pamamaga. Mukha bang mas namamaga ng kaunti ang iyong mga bukong-bukong sa umaga? Mas masikip ba ang iyong sapatos kaysa dati? Ang pamamaga ay maaaring senyales ng fluid retention. Kapag hindi mahusay ang pagsala ng mga bato, nananatili ang sobrang likido sa katawan. Ang pagkain ng mataas sa potassium at asukal sa gabi ay maaaring magpalala ng hindi balanseng likido. Ang pagkapagod ay isa ring tahimik na senyales. Nagigising ka na pagod kahit sapat naman dapat ang tulog mo. Mabigat ang pakiramdam ng katawan. Parang malabo ang isip. Maaaring mangyari ito kapag bahagyang naabala ang ritmo ng iyong puso sa gabi o kapag ang mga bato ay nasa ilalim ng stress. May ilang taong nakararamdam ng panginginig sa mga daliri. Ang iba ay nakararanas ng panghihina ng kalamnan. May ilan ding nakalalasap ng kakaibang lasa na parang metal sa bibig, isang banayad ngunit mahalagang palatandaan ng problema sa bato. Ayon sa mga material na pang-edukasyon mula sa mga organisasyong tulad ng National Kidney Foundation, maraming maagang sintomas na may kaugnayan sa bato ay hindi tiyak. Ibig sabihin, madali silang mapagkamalang iba o hindi mapansin. At iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang kamalayan. Dahil kapag pinagdugtong-dugtong mo ang mga palatandaan, mangga sa gabi, hindi mapakaling tulog, bahagyang pamamaga, paminsan-minsang palpitations, maaari kang makakita ng pattern. Ang panganib ay hindi sa isang gabi lamang. Ang panganib ay ang pag-uulit. Gabi-gabing mataas na potassium load. Gabi-gabing pagtaas ng asukal. Gabi-gabing banayad na stress sa bato. Sa paglipas ng panahon, lumalakas ang mga bulong. Tahimik na umuusad ang pinsala sa bato. Ang hyperkalemia ay maaaring manatiling banayad ng matagal bago biglang maging malubha. At ang puso, na umaasa sa balansing potassium, ay sensitibo kahit sa maliliit na pagbabago. Nagbibigay ng babala ang katawan. Ngunit kung handa ka lamang makinig, tanungin mo ang sarili mo ng tapat. Mas hindi ka ba mapakali kapag kumain ka ng matamis na prutas sa gabi? Nagigising ka ba nang hindi maipaliwanag sa kalagitnaan ng gabi? Mas madalas ka bang pulikatin kamakailan? Mas mababa ba ang enerhiya mo sa umaga kaysa dati? Hindi basta-basta ang mga tanong na ito. Mga senyales ang mga ito. Mga senyales na maaaring nahihirapan ang iyong katawan na panatilihin ang balanse. Ang bahaging ito ay hindi tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pagbibigay pansin. Dahil kapag napansin mo ang mga maagang palatandaan, maaga ka ring makakagawa ng pagbabago. Maaari mong baguhin ang oras ng pagkain. Maaari mong bawasan ang dami. Maaari mong ipasuri ang iyong mga laboratory results. Maaari mong protektahan ang iyong mga bato bago pa maging hindi na maibabalik ang pinsala. Mahinang nagsasalita ang katawan sa simula. Kapag hindi mo pinansin, darating ang panahong lalakas ang tinig nito. Makinig ka ngayon habang banayad pa ang mga bulong. Ngayon pag-usapan natin ang mga solusyon. Dahil hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa kontrol. Hindi mo kailangang tuluyang alisin ang mangga sa iyong buhay. Hindi mo kailangang mabuhay sa sobrang paghihigpit. Ang kailangan mo ay estratehiya. Una, kontrol sa dami. Sa halip na isang buong mangkok sa gabi, mag-isip ng ilang hiwa lamang. 2 o 3 manipis na hiwa ay ibang-iba kumpara sa isang buong malaking prutas. Mahalaga ang kabuuang potassium load. Mahalaga ang sugar load. Ang dami ang nagbabago ng epekto. Ikalawa, baguhin ang oras. Kung mahal mo ang mangga, kainin ito ng mas maaga sa araw. Mas mabuti sa huling bahagi ng umaga o maagang hapon. Sa liwanag ng araw, aktibo ang metabolismo mo. Ikaw ay gumagalaw. Sinusuportahan ng sirkulasyon ng dugo ang pagsala ng mga bato. Mas maganda rin ang insulin sensitivity ng mas maaga sa araw. Mas mahusay na nahahawakan ng katawan ang glucose at potassium. Ang gabi ay para sa pag-aayos. Ang araw ay para sa pagproseso. Ikatlo, huwag kumain ng mangga ng mag-isa sa gabi habang walang laman ang tiyan.
Kapag ang prutas ay kinain ng mag-isa at huli na sa gabi, mas mabilis ang pagsipsip ng asukal. Mas matindi ang pagtaas ng blood glucose. Kung talagang kailangan mong kumain ng prutas sa gabi, ipares ang napakaliit na bahagi sa protina o healthy fat ng mas maaga sa gabi, hindi bago mismo matulog. Pinapabagal nito ang pagsipsip at binabawasan ang matitinding spike. Ika-4, alamin ang iyong mga numero. Kung may alalahanin ka sa bato, regular na ipasuri ang iyong serum potassium. Alamin ang iyong creatinine. Alamin ang iyong estimated glomerular filtration rate. Tinatanggal ng mga numero ang paghuhula. Ipinapakita nila kung ano ang kayang tiisin ng iyong katawan at kung ano ang hindi. Ika-5, pumili ng mas mababang potassium na opsyon sa gabi. Sa halip na mangga ng alas 9 ng gabi, isaalang-alang ang mga prutas na karaniwang mas mababa ang potassium bawat serving, tulad ng maliit na bahagi ng mansanas o ilang uri ng berries. Ang mansanas ay karaniwang may mas mababang potassium kumpara sa mga tropikal na prutas tulad ng mangga. Ang berries, sa kontroladong dami, ay madalas na mas angkop para sa mga nagbabantay ng potassium. Ngunit tandaan, kahit ang imas ligtas na prutas ay nangangailangan pa rin ng moderation. Ang susi ay hindi lamang pagpapalit. Ito ay balance. Isaalang-alang din ang hydration. Ang tamang pag-inom ng tubig sa araw ay sumusuporta sa pagsala ng mga bato. Ngunit iwasan ang pag-inom ng maraming likido bago matulog dahil maaari itong makaabala sa tulog at magdagdag ng stress sa bato sa gabi. Kung ikaw ay may diabetes, obserbahan kung paano naapektuhan ng iba't ibang prutas ang iyong blood sugar. May mga taong mas sensitibo kaysa sa iba. Gumamit ng glucose monitor kung kinakailangan. Pagmasdan ang mga pattern. Matuto mula sa sariling katawan. At pinakamahalaga, iwasan ang pag-uulit ng hindi magandang pattern. Isang maliit na serving ng mangga paminsan-minsan sa gabi ay maaaring hindi agad magdulot ng malubhang pinsala sa isang taong may mababang panganib. Ngunit ang gabi-gabing gawi ay lumilikha ng naiipong presyon. Ang paulit-ulit na pagtaas ng potassium at glucose ay maaaring unti-unting magpalala ng stress sa bato. Huwag maliitin ang cumulative load. Ang maliliit na araw-araw na pabigat ay naiipon sa paglipas ng mga buwan at taon. Ito ay tungkol sa disiplina, hindi pag-aalis ng saya. Kapag naunawaan mong ang iyong mga bato ay nagsasala ng halos 50 galon ng dugo araw-araw, mas mauunawaan mo kung gaano karaming trabaho ang ginagawa nila para sa iyo. Karapat-dapat silang tulungan. Tamasahin ang mangga, ngunit igalang ang iyong kondisyon. Igalang ang oras. Igalang ang dami. Kung nakasanayan mong kumain ng malalaking mangkok ng mangga sa gabi, at nakararanas ka ng hindi mapakaling tulog, pamamaga, o palpitations, subukang baguhin ang oras sa loob ng ilang linggo. Obserbahan kung ano ang mararamdaman mo. Pansinin ang kalidad ng iyong tulog. Pansinin ang iyong enerhiya sa umaga. Minsan ang pagbabago ay banayad ngunit makapangyarihan. Ang kalusugan ay hindi tungkol sa matinding takot sa pagkain. Ito ay tungkol sa matalinong pagpili na nakaayon sa kasalukuyang lakas ng iyong katawan. Hindi kaaway ang mangga. Ang kamangmangan ang tunay na panganib. Kapag pinagsama mo ang kamalayan, kontrol sa dami, tamang oras, at regular na monitoring, nagiging kontrolado ang isang potensyal na panganib at nagiging kasiyahang kayang pamahalaan. Iyan ang paraan upang protektahan ang iyong mga bato nang hindi isinusuko ang mga pagkaing mahal mo. Ang balanse ay kapangyarihan. At ang kapangyarihan ay nagmumula sa pag-unawa. Ngayon pagdugtong-dugtungin natin ang lahat. Ang mangga ay hindi lason. Hindi ito masama. Hindi ito isang bagay na dapat mong katakutan. Ngunit para sa isang taong may mahinang bato, may diabetes, may mataas na presyon ng dugo, o may paghina ng katawan dahil sa edad, ang taming ay maaaring magbago sa isang matamis na bagay at gawin itong pabigat. Iyan ang katotohanan. Kapag kumain ka ng mangga sa gabi, hindi ka lamang kumakain ng prutas. Nagpapasok ka ng potassium at asukal sa isang katawan na naghahanda na para magpahinga.
Ang iyong mga bato ay nagsasala sa mas banayad na bilis. Ang iyong puso ay mas mabagal ang tibok. Ang iyong metabolismo ay bumababa. Kung malalakas ang iyong mga bato, nakakaangkop sila. Kung nahihirapan ang iyong mga bato, na-stress sila. At ang stress na iyon ay maaaring lumabas bilang hindi mapakaling tulog, palpitations sa gabi, pamumulikat ng kalamnan, pamamaga sa umaga, hindi may paliwanag na pagkapagod. Maraming tao ang nabubuhay ng maraming taon na may mga sintomas na ito nang hindi nila napagdugtong ang mga dahilan. Sinisisi nila ang edad. Sinisisi nila ang stress. Sinisisi nila ang insomnia. Ngunit minsan mas simple ang sagot. Minsan ito ay timing. Hindi nagbababala ang mga nephrologist tungkol sa potassium para takutin ka. Nagbababala sila dahil ang electrolyte imbalance ay maaaring makaapekto sa ritmo ng puso. Dahil kapag lumala ang pinsala sa bato, mas humihigpit ang kalayaan sa pagkain. Dahil mas madali ang pag-iwas kaysa sa dialysis. Pag-isipan mo iyan. Bawat gabi, tahimik na sinasala ng iyong mga bato ang iyong dugo. Inaalis nila ang mga lason. Binabalansi nila ang mga mineral, pinoprotektahan nila ang iyong puso. Pinoprotektahan nila ang iyong utak. Pinoprotektahan nila ang iyong buhay. At ginagawa nila ito ng walang papuri. Ang pinakamaliit na magagawa natin ay huwag silang pahirapan sa maling oras. Kung mahal mo ang mangga, tamasahin mo ito ng may pag-ingat. Piliin ang mas maagang oras. Kontrolin ang dami. Bantayan ang iyong mga laboratory results. Makinig sa iyong katawan. Ang iyong tulog ay dapat maging payapa. Ang iyong puso ay dapat tumibok ng maayos. Ang iyong mga bato ay hindi dapat nakikipaglaban sa hindi kailangang laban habang ikaw ay nagpapahinga. Kung ang mensaheng ito ay nagpaiba ng iyong pananaw tungkol sa iyong mga gawi sa gabi, ay type ang FIA sa comments. Kung naranasan mo na ang hindi mapakaling gabi matapos kumain ng matatamis na prutas, ibahagi ang iyong karanasan sa ibaba. Maaaring makatulong ang iyong kwento sa iba na maunawaan ang kanilang mga sintomas. At sabihin mo rin saan ka nanonood. Ang kalusugan ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa kamalayan at maliliit na pagwawasto bago pa mangyari ang malalaking problema. Protektahan ang iyong mga bato. Protektahan ang iyong tulog. Protektahan ang iyong kinabukasan. Kung pinahahalagahan mo ang malinaw at tapat na health education tulad nito, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at manatiling may kaalaman.